Isang babae ang nagpapahinga lang sa tabi ng daan, ngunit hindi inaasahang napaupo siya sa isang opisyal ng militar na nasa misyon. Walang kamalay-malay, nagrereklamo pa ang babae kung anong klaseng tao ang kanyang mapapangasawa nang bigla siyang nawala sa sarili. Ang hawak niyang pahina ng household registration ay tinangay ng isang kakaibang ihip ng hangin. Muntik na itong mahulog sa ilog. Biglang may isang malaking kamay na samalo nito, akala ng babae ay nakakita siya ng multo sa katanghaliang tapat. Bigla siyang napatayo. Sa sobrang hiya ng babae, gusto na niyang maghanap ng butas sa lupa para pagtaguan. Mabilis siyang tumakas na parang tumatakbo sa 800 meter sprint, iniwan ng lalaking mag-isang hawak ang dokumento. Gulat sa gitna ng hangin nang makita ito ng mga kasamahan, agad nilang inasar ang lalaki na napakaganda raw ng kanyang mapapangasawa. Ngunit ang ipinagtataka ng lalaki, ang babaeng nasa harapan niya ay ibang-iba sa nasa litrato ang hindi niya alam, kahapon lang. Para hindi maging pamalit na nobya, mas pinili pa ng babae na tumalon sa ilog para magpakamatay. Mabuti na lang at may dumaang mabait na alin na sumagip sa kanya nang makahinga na ng maluwag ang babae. Sakalang dahan-daang dumating ang kanyang ina at ate. Pero wala silang pakialam sa kaligtasan ng babae basta't buhay pa siya. At makukuha niya ang marriage certificate para sa kanyang ate, sapat na iyon. Kahit ganoon, wala silang naramdamang kahit tititing na konsensya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagising ang babae sa katotohanan. Sumulat siya ng liham ng pagputol ng ugnayan at pinunit ang kanyang pahina ng household registration. At walang lingon-likod na iniwan ang bahay na kinasusuklaman niya. Hindi niya inasahan na paglabas pa lang ng bahay ay makakatagpo niya ang lalaking nasa misyon. Matapos tumakas, nakita naman niya ang isang batang lalaking nahulog sa tubig sa gitna ng panganib. Hindi na nagdalawang isip pa ang babae. Tumalon siya agad sa ilog at iniligtas ang bata, ngunit dahil sa mapanganib na ginawa nito, kailangang turuan ng leksyon ng babae ang bata. Tingnan natin kung uulit ka pa, tingnan natin kung uulit ka pa. Tingnan natin kung uulitin mo pa ang pagpapalunod kahit si kamatayan ayaw sayo. Nang makitang may dumating para sa bata, sakalang nakahinga ng maluwag ang babae at umalis. Ang dumating ay ang substitute teacher ng bata. Isang babaeng puno ng masamang balak. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakabalitang nahulog sa tubig ang anak ay nagmamadaling dumating, ngunit napagkamalan niyang ang babaeng may masamang balak ang nagligtas sa kanyang anak. Bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng relo. Tuwang-tuwa ang babae at ipinagmayabang ito kahit saan. Inaakalang malapit na siyang maging asawa ng commander, ngunit nakita niya ang tauhan ng lalaki na may kasamang magandang babae papunta sa bahay ng lalaki. Sa sobrang kuryosidad, sumunod siya para makiusyoso. Ang walang kamalay-malay na babae ay inakala pa ring pinsan lang ng lalaki ang babae. Yan ang asawa ng aming commander, Lu. Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Nang malaman niyang gumuho na ang kanyang pangarap, galit na galit siya. Sa sandaling iyon, nakauwi na rin ang lalaki. Inilabas niya ang litrato ng ate ng babae at tinanong kung anong nangyayari. Yung nasa litrato, ate ko. Nakapasa siya sa universidad. May bago na siyang nobyo. Ayaw niyang magpakasal sayo. Ayaw namang isauli ni mama ang pera. Sabi niya, ako na lang daw ang kapalit. Napagtanto ng lalaki na naloko siya, at akmang ibabalik na ang babae. Nang makitang ayaw siyang tanggapin at ayaw na rin niyang umuwi, nagpa siya ang babae na humanap ng sariling paraan para mabuhay. Ngunit bigla niyang naalala na nasa lalaki pa ang kanyang dokumento nang marinig ito ng lalaki. Walang sabi-sabing nagmamadali itong tumakbo palabas. Ang naguguluhang babae ay lumingon at nakita ang halos masira ng kahoy na upuan. Dahil hindi na matiis tingnan, dinala niya ito sa labas at mabilis na inayos. Samantala, nagmamadaling hinanap ng lalaki ang kanyang tauhan. Isang segundo na lang at mababasa na ang dokumento ng babae. Ang lalaking nagmamadaling bumalik ay saktong nasalubong ang kanyang anak na pauwi galing eskwela. Nang makita ito ng babae, natulala siya. Hindi niya inakalang ganito nakalaki ang anak ng lalaki. Agad siyang napaiyak at akmang sasakay na sa huling biyahe ng bus. Nang makita ito ng lalaki, hindi niya ito natiis. Agad siyang pumayag na manatili ang babae ang bata, na naimpluwensyahan ng sinabi ng babaeng may masamang balak. Ay naniwalang isa siyang masamang madraste, kaya nanaginip siya ng masama. Napanaginipan niyang ginawang maanghang na ulo ng kuneho ng babae ang kanyang alagang kuneho. Agad siyang nagising sa panaginip at isinama ang lalaki para harapin ang madrasta. I am your lady. Papasensya na. Bilang tanda ng paumanhin, agad na naglabas ng pera ang lalaki at sinabihan ng babae na bumili ng mga pang-araw-araw na gamit. Agad na nagningning ang mga mata ng babae. Ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming pera at agad niyang pinatawad ang lalaki.
Kinabukasan, katatapos lang magayos ng babae nang marinig niyang sumisigaw ang bata sa kusina ng tamad na baboy. Si Papa ang nagluluto ng almusal, si Papa rin ang naglalaban ng damit. Ewan ko ba kung bakit kanya pinakasalan, napakatamad mo hoy, pasaway na bata ako kaya ang nagligtas ng buhay mo. Yan ba ang pakikitungo sa taong nagligtas sa'yo? Biglang dumating si Ate Wang. Sabi niya, plano raw ng lalaki na magpagawa ng banyo at paliguan sa loob ng bahay. At isasama na rin daw niya ang babae para mamasyal sa syudad samantala. Ang balita tungkol sa pagpapagawa ng banyo ay nakarating na sa babaeng may masamang balak may nag-report sa iyo na minamaltrato mo raw si An-An. Bilang guro niya, at dahil espesyal ang pagkatao ni An-An, kailangan kong humingi ng paliwanag sa iyo ngayon. Espesyal na pagkatao, si An-An. Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo. An-An, halika rito. Commander Lu. Bagong kasal kayo, naiintindihan ko kung hindi nyo pag-aanong natututukan ng bata pero may mga babaeng magaling magpanggap. Iba sa harap ng tao, iba sa likod. An-An, huwag kang matakot, nandito kaming mga tita para suportahan ka. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Pa akong patawarin, ang magaan na paghingi ng tawad ay ang pinakawalang silbi na bagay. Bayaran mo ang halaga ng relo, sumulat ka pa ng isang liham ng paghingi ng tawad. Kung sakaling sa hinaharap may magbanggit ng usapin na ito, magpapakalat ng chismis. Hinala ang kanyang pagkakakilanlan, na hinala ang kanyang pagkakakilanlan. Iniisip mo bang sinisiraan namin ang proseso? Seryoso ka ba sa pagsusuri? Director Ding, sapat na yan. Now, hindi siya pwedeng kumain ng pansit. Ang sakit ng tiyan ko. Ganun. Sige, lulutuin ko ang lason na karne at sitaw. Pwede ba? Pwede. Ang init-init ng panahon. Tungkol naman sa puhunan, ako na ang bahala. Hindi ba't ganito nga? Balak ko nga, ipagpapatuloy ko ang pagbebenta ng mga tuta para kumita ng puhunan. At saka, titingnan ko rin ang syudad. May mga maliit na negosyo kaya roon. Saka, day off naman ni Anan ngayon. Balak kong mamaya na nakaraan, nagpakita ka ng kaleswan. Gusto ng kaleswan. Oo nga, kung ayaw mo na sa akin, mas lalo kang ayaw magpakasal. Yung ginawa mo sa akin kahapon, parang gusto mong maging isang gun, di ba? Hindi pwede. Huwag tayong maghiwalay. Di ba't napag-usapan na natin iyon? May 6 na buwan pa ako. Matatapos na ang internship ko at mananatili ko. Lahat ay napunta sa magagandang posisyon. Kahit na ako ay isang maliit na empleyado lang. Hindi ba halata? Inaapi mo ba ako dahil walang nakakakita? Sa hinaharap, si Lu Shishen ay magiging tanging koneksyon natin sa Haicheng na makakatulong sa atin. Kahit gaano pa kalaki ang makuha natin mo to nang hindi sa iyo. Ako. Ibig sabihin, hindi ka pala kilala ni Yang Nian. Sadyang hindi kayo magkakilala. Anong nangyayari sa iyo, kaibigan? Bakit ka tumutulong sa ibang tao kung hindi mo siya kilala? Ito ay resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Kung may problema, sa ngayon, ikaw at ang nag-report. Bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw. Kailangan din namin ng oras para mag-verify. Kaya, ang iyong petsa ng pagpasok, lahat ng tao sa pamilya ko ay naghahanda para sa aking pagpasok.